Hey, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? ah, Umaangal po yung mga biktima sa pamamagitan, inaangal po sila ng kanilang abogado na si Conti, ang napakagandang abogado na si Attorney Conti, no? Umaangal po sila dahil poorest of the poor daw po. Poorest of the poor. Ito pong tinatawag nating mga biktima ng EJK. Eh bakit daw po pinakukuha ng ID? Mga imposible yung mga ano yun, no? Sasagutin natin yan. Kahit paulit-ulit tayo rito kasi okay. Eto po, sabi naman po ni nagpapasimuno daw ng gulo. Ha? Si Abansenya, si Hanilet Abansenya daw po, wag daw kayong magpasimuno ng gulo. Ayon po sa palasyo kay Auntie Claire. Antindi, no? Biglang si Abansenya pa po ngayon na nagpapasimuno ng gulo. Ibang klase talaga itong mga taga-gobyerno natin. Paano po magpapasimula ng gulo si Abansenya, yung asawa niya nga very powerful, napakulong nyo? Ha? Tapos, si Abansenya pa magpapasimuno ng gulo. Ibang klase po talaga mga utak ng mga to. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Kung ano na lang po mauna rito, ha? Marami po tayong pag-usapan. Unahin na po natin to, ABS-CBN. An ICC listed counsel said the victims of previous administration's drug war are the poorest of the poor who lack IDs or professional licenses in response to the camp of Rodrigo Duterte's request for stringent verification rules in victim identification. No? Hinanapan kayo ng 30,000. Sabi, asan yung sino yung mga 30,000 na yan, di ba? Sabi nyo, hindi importante yung 30,000. Eh sabi kayo na sabi, 30,000 yung victim. Nung hinanap sa inyo, asan yung 30,000? Sabi nyo, kahit isa lang pwedeng, di sabihin nyo, isa lang yung huwag kayong mamiloso. No? Sinasabi ninyo, 30,000 yung biktima. Hinanap sa inyo ni BP Sara, asan yung 30,000? Asan yung pangalan ng mga yan? Sino-sino yung 30,000? Biglaan nyo sasabihin na, pwede nga kahit isa lang, pwedeng i-demanda pa rin. Eh di nambobola lang po kayo pala sa 30,000. Aminado po kayo. Ngayon po, no? Paano makakatiyak na yung mga testigo ninyo? Kasi alam nyo ang nangyari, ha? Sa totoo lang po, nawaisan kayo ni Kaufman. Ngayon alam ko na po kung bakit magaling to si Kaufman. Kasi tumistigo na yung mga testigo nyo, di ba? Ngayon ang gusto ni Kaufman, patotohanan na totoong tao tong mga to. No? Patotohanan, putya, angal kayo ng angal sa Mary Grace Piatos eh. Ngayong hinahanap ngayon, yung mga tumistigo, konti lang naman yung tumistigo. Sa 30,000, konti lang po ang tunay na tao. No? Ilan ba? 40 something lang. 40 something lang po yung tunay na may pangalan. Out of, ilan ba? 43? Out of 30,000, 43 lang po yung totoong tao. Ngayon, out of 43 na yan, ilan dyan ang may ID at walang ID? Okay. Yung sasabihin po ninyo na hindi alam ng ICC, 43. 43 lang. Kasi ganun po sila magkwenta eh. Pag ni-round off mo yung 43, 30,000.
Ilan ang biktima? 43. Pero para madaling tandaan, i-round up natin yung 43. Ang round up po nila ng 43 ay 30,000. Ang galing, no? Saan kayo humuhugot ng numero? Saan kayo humuhugot ng lakas ng loob na magsinungaling? O ngayon, ito po ang di kinuna na ng mga testimonya. Hindi naman po mag-i-issue yan pag walang mga testimonya yung testigo. Unang banat pa lang, patunayan nyo ng mga totoong tao yan. Ika-counter check syempre. Magbibigay ng mga valid ID. Napakasimple lang po nun. Sa lahat po ng transaksyon sa pamahalaan, sa lahat po ng transaksyon kahit saan, kinakailangan po ng legal na ID. Hindi naman sinabing passport lang. Halimbawa lang po yung passport, di ba? Puris of the poor po yan. Bakit magkakaroon ng ID? Utot nyo. Ang alam kong puris of the poor, miyembro ng Porpis. Yan ang puris of the poor, di ba? Dinipay ng batas, ang miyembro ng Porpis, ang puris of the poor. Sa tingin nyo, walang ID ang miyembro ng Porpis? Kahit wala silang ID, kukuha sila ng ID. Dahil hindi sila tatanggap ng ayuda pag wala silang ID. Tama ako, mali? Tama. Hindi nga lang ID. Dapat meron pang voters certificate, voters ID. Gagawa ka ng paraan. Wag na po natin. Kayo naman, ibang usapan na po natin yung Porpis, kalokohan sa Porpis. Ang sinasabi ko, kinakailangan ba ng Porpis ng ID bago ka maging miyembro ng Porpis? Meron pang NSO, di ba? Yun yung point ko. Yung Porpis po ba, ang definition niya, puris of the poor? Puris of... Huwag nyo na po munang problemahin yung Porpis kung sila ba legal dapat na Porpis o hindi. Dito lang muna tayo kasi niloloko tayo eh. Niloloko tayo nito ni Conti. Hindi katwiran na porket mahirap, walang ID. No? Katarantaduhan po yan. Bakit kayo ayaw mag-produce ng ID? Yung Porpis nga, puris of the poor din yun. Bakit nakakapag-produce ng ID? May NSO pa. Taon po ito eh. Taon po itong bibilangin. Kaysa magdadakdak kayo, tulungan nyo yung mga kliyente nyo magkaroon ng ID. Simpleng-simple lang naman kumuha ng ID. Kayo naman, no? Pinagbobolan nyo kami. Pag sinabi nyo hindi sila makakuha ng ID dahil mahirap lang, nakapagsampa ng reklamo sa ICC, International Criminal Court. Before po tong nagsampa kayo ng reklamo sa ICC. Si Badong, hindi po ako pamilyar sa Rome Statute, hindi ako pamilyar sa ICC. 13 na po ang aking masteral. Siya mga aking doktoral. Pero hindi po ako pamilyar sa ICC before. Sila pa? Sabi nyo nga, puris of the poor. Naisip nila, wala kami matatabong katarungan. Kaya, dedirekta kami sa ICC. Pag magre-reklamo, putya, hindi po pwedeng questionin na, teka, paano nyo naisip na magreklamo kayo sa ICC? Karapatan nila yan. Naisip nila yan. Wala. Ano po ba ang mas kapanipaniwala? Yung pwedeng magkaroon ng ID ang mahirap? O yung makapagreklamo yung puris of the poor sa ICC agad-agad? Putya, baka sa regional trial court, hirap pang magreklamo o sa pangkaraniwang pulis. Diba? Ngayon, ikalawang tanong, wala po ba kayong kakayahan na tulungan sila magkaroon ng ID? Mahal po ba talaga yung magpa-ID? Libre lang yung national ID. Libre lang pala. Yung ibang ID kaya, baka mahal. Nakapagreklamo nga sa ICC.
Napakapagreklamo. Sa tingin nyo, sino tumulong sa kanila magreklamo? Sino po sa tingin nyo tumulong sa kanila magreklamo? Yung mga abogado. Hindi nyo sila matulungan. Pwede silang tulungan, no? Pwede silang tulungan na magreklamo kahit sa pinakamalayong lugar, pero hindi sila pwedeng tulungan na magkaroon ng ID. Ikalawang tanong, bawal po ba sa relihiyon ng mahihirap na magkaroon ng ID? Kulang kayo, papunta tayo dyan. Bawal po bang magkaroon ng ID ang mga... Meron po ba relihiyon sa Pilipinas na nagsasabi, pag mahirap ka, bawal magka-ID? Wala. Lahat ng mga relihiyon pwede. Pero matagal na tayo nakakabalita ng mga tao na ayaw magpa-ID. Ayun. May mga grupo rito na ayaw nila magkaroon ng ID. Kabilang ba yung mga testigo nyo sa grupong ayaw magkaroon ng ID? Kasi ang tindi ng problema nyo. May nalalaman pa kayong mga antay-mahirap yung paghanap ng ID. Talaga? Antay-mahirap? Pagkakaalam ko, bago ka magkaroon ng trabaho, janitor man o simpleng yung magtitinda ka lang nga sa sample to. Sample kasi tawag sa palengke doon sa amin sa San Jose del Monte. Magtitinda ka lang nga ng sample, may police clearance pa eh. Vendor ka lang eh. ID wala. Utang katarantaduhan. Binobolan nyo, yan yung problema sa inyo eh. Binobolan niyo yung mga tao. kahit na anong trabaho po sa Pilipinas. Kahit na saan po ka magtatrabaho sa Pilipinas, kailangan mo ng ID. Hindi lang nga ID, di ba? Barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Bago ka makakuha ng mga clearance, may ID ka. Basic yun eh. Huwag nyo kasi kaming binobola lagi. Bakit po hinahanap yung ID? Para matiyak man lang, nakamag-anak talaga to. Kasi po, eto magtapatan tayo Tatapatin ko na po kayo. Pagka po, sa una lang po masakit eh. Namatayan ka ng isang addict. Wag na po yung general na natin, addict na lang po. Pwera na lang kung ang namatay sa'yo, drug lord, masakit talaga yun hanggang ngayon. Yung nagsasabi na hanggang ngayon nasasaktan yung mga biktima na namatayan sila. Pwede naman yun kung drug lord yung pamilya nyo. Siyempre, nawalan kayo ng malaking kita, di ba? Pero, yung pangkaraniwang addict po, sa una lang po masakit yan. Kasi po talaga ang addict, no? Rolando, cool ka lang. Ang layo ng topic mo eh. Pero pag bibigyan kita, mamaya magtanong ka. China ka na naman. Kinukundin ako. Mga tanga talaga to eh. ID lang po ang pinoproblema nila, kaya daw po. Hindi po. Ang tansya namin dyan, wala talaga kayong testigong totoo. Kasi po, ang namatayan ng addict, sa una masakit. Pero kalaunan, matatanggap nila at ginhawa sa kanila yung mawalan ng addict sa pamilya. Sa kalaunan, sa kalaunan. Kasi wala na nagbebenta ng rep, wala na nagbebenta ng telebisyon, wala nang nawawalang gamit sa bahay, wala nang biglang lumiwanag yung kusina. Uy, ang liwanag ng kusina. Anong ating ano ang inyong ilaw natin? Pagtingin, kala mo ilaw yung Kaya pala lumiwanag, binenta na ng kapatid na adik yung bubong. na misplay. Kaya po bibihira po yung magrereklamo talaga eh. Kasi alam po
karamihan po ng pamilya, alam po nila yung anak nila o yung kapatid nila o yung tiyuhin nila o tatay nila ay involved talaga sa droga. Meron pong talagang ano 'no, meron po talagang yung mga sabi nga ni Senator Bato, masakit man po talaga. Talagang may gano'n, nadadamay, 'di ba? Hindi po perpekto, eh. Kaya kalokohan po 'yan kung ID lang po ang pinoproblema ninyo. Kalokohan po 'yan. Ang mamomroblema lang po niyan kung ang inyong testigo ay ayaw magpa-ID o kaya peke. 'Yun lang ang mamomroblema kayo. Okay, punta na po tayo rito sa sunod. Ito po, handa umano si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court patungkol sa pulis na sangkot sa war on drugs. Alam niyo yung pagkakasabi ng News 5 na sangkot sa war on drugs, akala mo krimen yung war on drugs, eh. No? Akala mo, ang war on drugs po ay proyekto ng pamahalaan. Hindi proyekto, programa. Programa po to ng pamahalaan. Pero kung i-present ngayon, etong gobyernong ito, kung pinipresent yung war on drugs, kala mo krimen, eh. Hindi po krimen yung war on drugs. In fact, ito po ang isa sa pinakamagandang proyekto ni Tatay Digong. Siyempre, hindi nyo aaminin yan. Kayong mga kalaban, kayong mga kontrabulate, never nyong aaminin yan. Na isa to sa pinakamagandang proyekto, pinakamagandang programa ng naging Pangulo ng Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon. No? Okay. Kita nyo, kung i-present nila, handa umano si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court patungkol sa pulis na sangkot sa war on drugs. Lahat po ng pulis sangkot sa war on drugs. Dahil yan po ay legal na pinag-uutos ng Pangulo ng Pilipinas. Bakit hindi ka, ang pulis po na ayaw makipag-war on drugs, yun po ang lumalabag sa batas. Ngayon, ang problema ko rito, self-confess po to na drug lord. Umamin po to na drug lord. Titistigo yung drug lord laban sa pulis sa legal na programa ng pamahalaan. Ngayon lang po ako, titistigo ka dahil drug lord ang titistigo. Willing siyang pumunta sa ICC para tumistigo. Ang tindi po talaga ng ano natin ngayon, eh. Wala na pong direksyon talaga yung pamahalaan natin. Kanina ko pa nasasabi, no? Alam niyo po, marami nagtataka. Bakit ganito kagulo yung kayo, hindi ba kayo naguguluhan? Tignan niyo po yung mga tinutugis. Kaibigan ni Duterte, mga vlogger na supporter ni Duterte. Yan po ang tinutugis ng mga kapulisan, eh. Wala sino sikat na tinutugis ng kapulisan na na gumawa ng krimen. Dati po at least kahit papaano alam na natin, yan pong kidnapping, di ba? Yung kidnapping po ng mga Chinese at pinatay. Alam niyo sabi nung mga Chinese businessman, Chinese-Filipino businessman, alam niyo po kung ano sabi nila? Mahihinuha mo na marami nagbabayad sa kanila ng ransom, eh. Sabi nila kakaiba to kasi nagbigay na ng ransom, pinatay pa. Ibang uri talaga ngayon, no? Iba ka talaga, BBM. Opo, bias po lahat ng tao. Wala pong hindi bias. Ako po bias at ako po ay aminadong bias. Yung makapagkunwari,
Wala pong hindi bias. Pag kayo kumontra sa akin, bias din kayo. Ako bias ako sa Duterte. Pag kinontra nyo ko, bias naman kayo. Anti-Duterte kayo. Pati ba naman nagbubulahan pa tayo? Wala pong hindi neutral. Ay wala pong neutral. Lahat po ng tao bias. Hindi nyo po pwedeng sabihin, bias ka kasi Badong. Tama. Ikaw din bias eh. Lahat po tayo bias. Wala pong usapin yan. Ang usapin, sino po ang lumalabag ng batas? Kung sino po yung, ang pagiging drug lord po ba ay legal na ngayon? Hindi na po bawal maging drug lord? Kailan pa? O, bigyan nyo na ng award. Pinakamaraming drogang na ibenta kung normal na pala yung pagiging drug lord. Okay. Punta tayo rito sa... Kaya nakakasuka. Bakit ganyan? Ito po, maganda itong sinabi ni Edwin Hamora. I don't condone violence. But if you're this person who said the ICC is just doing its job and is now scared as shit with the kidnapping targeting rich people like you, did you know you were safe when Duterte was singing PI ninyo? Diba? Alam niyo po, sa totoo lang, kayo pong mga Chinese-Filipino community o yung buong business community, sa totoo lang po, no? Ang buong business community, kayo po ang unang nakinabang kay Tatay Digong. Naging safe po kayo, wala po itong mga kidnap for ransom na to, nawala po yan. Pati criminality, pati mga criminal po, takot kay takot kay Tatay Digong eh. Sa totoo lang po. Nakisawsaw kayo, no? Nakibanat kayo kay Digong, sumuporta kayo dahil lang sa yung ABS-CBN, ay pinasara ni Digong, dahil lang sa si Lusyutan ay pinagbayad ng mga tax. Ngayon, alam ko po, nararamdaman nyo, sana, katulad na lang ni Digong sana yung presidente. Yung mayroong kang aasahan na lulutasin yung mga problema ng bansa. Ngayon, panay tokis. Wala nang kundi tokis. Lahat ng problema bibintang sa mga Duterte. Di ba? Namimiss nyo si Tatay Digong kahit papano safe kayo. Ang mga hindi lang naman kampante kay Tatay Digong, yung mga kriminal at mga magnanakaw. Drug lords, kriminal, magnanakaw. Pero yung mga businessman, malaya po sila nakakapag-business, wala pong kakaba-kaba. Kaya ito pong maiingay na to, dyan po kasama yan, yung mga maiingay na sa drug lord, kriminal at mga magnanakaw. Yan lang. Mamili kayo, yung mahusay na kritiko ni Tatay Digong. Maingay silang kritiko kailan? Nung wala na sa kapangyarihan si Digong. Kala nyo ba ganyan sila katapang? Nung nasa kapangyarihan pa si Digong? Putya, yung mga congressman na yan, tignan nyo po, kakampi ni Digong yan nung siya ay nasa kapangyarihan. Kakampiyan ni Digong, yung mga yan. Yung mga pinakamadadakdak na mga congressman, kakampi ni Digong yan nun. Ngayon, galit na galit. O, na sila, napasubo na. Kinakailangan na nilang pangatawanan yan lahat dahil wala na po silang political career eh. Pag si BP Sara, ito po sukatan nating lahat. Pag si BP Sara po na-impeach, pag hindi nila na-impeach si BP Sara, tapos na mga political career nila. Pero, wag po natin sa kanila ibigay, no?
Huwag po tayo maniwala dyan sa mga pasarbe nila, katarantaduhan yung pasarbe niyan. Saan ka nakakita halos lahat ng survey, number 1 si Bongo? Straightan ang laban eh. Dapat lahat ng survey, pasok yung 10 kung number 1 si Bongo. Di ba? Saan ka nakakita na straightan? Kayo kung totoo yung pasarvey nila, iboboto ko si Bongo. Pero ang iboboto ko, 2 Tulfo, Cayetano, si Abi Binay. Putya lahat ng pagkatapos ni Bongo, Bato, tapos ang iboboto mo na lahat Duterte, Marcos. Katarantaduhan po yan. Pattern yan, may nagtakda. Ito dapat para hindi tayo halata. Dapat halos pare-pareho tayo. Yan di ba? Dapat halos pare-pareho tayo. Ano yung formula dapat? Dapat may 2 oposisyon, si Bato at si Go. Dapat may isa rin para hindi ganong halata. Meron din dapat independent, si Willie Revillame. Si Willie Revillame may boboto, utot nyo. Tapos lahat na, Marcos na. Pinagbubulan nyo kung pwede yan noon, yung formula na yan, ganyan talaga ang formula noong araw. Noong walang pinakulong na Presidente Duterte. Noong walang pinakontempt na Vice President Sara Duterte. No? Noong walang mga kalokohan na ganito. Pero ngayong may mga alam ng mga tao, may malalaking welga. Dinuduro-duro ninyo yung mga Duterte supporters. Ngayon, hindi na lang po kay OJC. Nakita nyo po kung gaano sila katindi. Sinasagad. Ngayon po, pinag-iinitan nila iglesia. Hindi ko po alam na meron yatang pinadakip na iglesia. Ikalawa, etong reporter nila sa Malacanang. Dahil panay ang tanong at natataranta, katangi-tangi yung Net25 reporter eh. Bakit po natataranta sila doon? Kasi pag nagtanong, banat kay Claire hindi niya masagot. Kaya pinag-iinitan pati yung reporter ng Iglesia ni Cristo. Ganyan po. Sa tingin nyo, yung lahat ng pangyari na to, pinakulong nyo si Tatay Digong, kinontempt ninyo. Kinontempt ninyo si BP Sara, pinakulong nyo si Pastor Quebuloy, hindi nyo pinansin yung milyong-milyong kandidato ni Marcoleta, hindi nyo pinansin yung milyon-milyong umaten kala Marcoleta at INC. Sa tingin ninyo, hindi pa straight ang iboboto ng mga supporter ni Digong? Paano nagkaroon na number 1 si Bongo sa lahat halos, number 1 si Bongo, tapos si Bato lang ngayong kapartner niya, lahat panay mga Marcos na? Imposible. Imposible po yan. Yan po ang pinakamalaking kalokohan sa mga survey company. Kaya hindi po kapanipaniwala yung pasarvey ninyo. Pero ganun pa man, gusto nga nila i-zero talaga eh. Kaya lang, lalong walang maniniwala pag siniro nila, di ba? Lalo pong walang maniniwala pag siniro ninyo. Kaloko. Ilan po ang sinasarvey ninyo? 1,000? 120 million ng mga Pilipino. Ilan po sinasarvey nyo? 1,000? Saan nakabase yan lahat? Sa Ilocos lang kayo lahat? Kita nyo kalokohan nyo. Baka sa Ilocos lang lahat yan. Sa Mindanao, zero kayo eh. Visayas, Mindanao, Duterte country yun. Sasabihin nyo na mananalo kayo. Hindi naman sira sa Metro Manila. Malayong malayo sa katotohanan yung mga pasarvey nyo. Kaya nga, baka nga sa Ilocos yan, kaya 10 sa kanila eh. Kaya wala na po pagkatapos po nitong eleksyon na to, wala na pong maniniwala dyan mismo sa inyong mga pasarvey.
Yan po ang ginawa ninyo. Wala na ngayong maniniwala sa survey. Magmula ngayon, di na po pinaniniwala. Nakala nyo ba, oy, talo na sa survey? Wala na po. Ngayon po, tinuturing po yung survey nyo na malaking kalokohan. Hindi na po mind conditioning ang ginagawa nila sa survey. Talagang pinagpipilitan na nila. Hindi nyo na makukondisyon yung tao. Ito po, WR numero poll. Sino po nakakaalam kung kanino yung WR numero na yan? Narinig nyo na ba yan? WR numero? Kunwari, mataas si BP Sara. Sarili nyo ng pasarvey, mataas pa rin si BP Sara. Para may maniwala lang. Kasi pag nagsimula kayo na mababa si BP Sara, wala nang kwenta yung survey na yan agad. Uutuin nyo kami, di ba? WR numero poll survey. 50% si BP Sara, 29% si Marcos. Habang papalapit ang eleksyon, puta si Martin, 90%, si BP Sara, 0.1 na lang. Utot nyong lahat. Kayong mga nagsasurvey, wala na kayong kredibilidad. Ako, matagal na ako na nagsusuri sa politika. Kakaiba po ito ngayon. Kung hindi po namin makikita yung sentimiento ng mga tao, ang sentimiento po ng mga tao ngayon, boboto sila ng straight PDP laban. Yung mga Marcos din naman, boboto rin naman ng straight Marcos. Yan po ang sentimiento ngayon. Hindi yan nag-a-appear sa anumang survey. Kaya ang survey po ay katarantaduhan. Yung survey ngayon, malaking kalokohan dahil hindi siya nagre-reflect. Hindi po niya nire-reflect yung talagang nasa field. Saan ka makakita? Saan may malaking rally yung mga pro-Marcos? Pag nag-rally po, birthday ni Tatay Digong, buong Pilipinas, buong mundo. Buong Pilipinas at buong mundo ang rally. Tapos kayo, ang rally nyo, kapiranggot. Sinisigaw pa Duterte. Pagdating sa pasarvey ninyo, siya mampasok, dalawa lang sa amin. Tapos si Willie Rebillame. Puta, sino bumuboto kay Willie Rebillame? Tinansya nyo lang yan, nag-uusap-usap lang kayo, mga tokmol kayo. Huwag tayong para hindi tayo halata. Dapat pare-pareho lang tayo halos para may kredibilidad. Saan kayo nag-survey? Ilan ang tinanong nyo sa Mindanao? 2 tao? Sa 1,000, 2 tao lang? Utot ninyo. Opo. Hindi na totoo yan. Pinagbubulan yung mga tao. Ito po tayo. Tinanong po si Abansenya, di ba? Si Hanilet, yung asawa po ni Tatay Digong. Tinanong, ano po masasabi nyo na mayroong mga uso na naman yung kidnap at pinatay po, yung kinidnap at pinatay? Ito po ang sagot niya. Ito po ay mula po sa asawa ng winalanghiya ninyo. Mula po to sa asawa na kinidnap ninyo sa Pilipinas at pinakulong sa ICC. Congratulations sa Pilipinas, sabi ni Hanilet Abansenya. May kinidnap at pinatay na naman. Congratulations. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tama yun. Dahil binigyan tayo ng gobyernong pinamunuan ni Duterte na nangunguna yung peace and order. Talaga? Ang Mindanao, solid alyansa, utot mo. Saan ka sa Mindanao? Saan ka sa Mindanao? Reynaldo De Sillos, taga-saan ka sa Mindanao? Alyansa ka, taga-saan ka sa Mindanao? Pauso ka po siya. Katarantaduhan niya pinagsabi mo na hindi mo nga alam kung saan ka sa Mindanao. Sabihin mo kung saan ka sa Mindanao. Hindi mo alam, no? Akala mo yung Mindanao parang isang syudad lang yan. Saan ka sa Mindanao? Taga Butuan City. Hindi, yung taga Mindanao daw siya. Saan ka sa Mindanao? Bambi, thank you very much.
Huwag nyo kami pinagluloko. Baka akala nyo yung Mindanao parang Quezon City lang yan. Saan ka sa Mindanao? Oh, hindi mo masagot, di ba? Simple lang nun eh. Kung taga Mindanao ka. Mindanao Avenue dito sa may Quezon City. Hanap ka muna sa Google kung saan ka sa Mindanao. Bukidnon kami. Okay. Congratulations. Yan po. Ito po ang sagot ni Auntie Claire. Hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanilet. May attitude si Hanilet. Parang ikinatutuwa pa niya ang may ganitong sitwasyon sa bansa. Binalik na naman, no? Si Hanilet na ngayon may problema. Mayroon kayong kidnapping na hindi malutas. Si Hanilet ang may problema. Hindi ba dapat mga Pilipino nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Puta, paano aangat ang Pilipinas? May presidente tayong magaling. Imbis na pasalamatan ninyo sa mga ginawa ng mahusay na presidente, pinakulong ninyo. Antindi mo, kaya hindi umangat ang Pilipinas dahil may presidente tayong magaling, pinakulong ninyo, may vice president tayong mahusay, inimpeach ninyo, may mga vlogger tayong magagaling, ginigipit ninyo, mayroon tayong mga katulad ni Pastor Kibuloy, pinakulong ninyo, meron tayong mga Harry Roque, hinahunting ninyo. Tapos sasabihin nyo, aangat ang Pilipinas? Wala kayong ginagawa eh. Ano ba trend na bahon? Ikaw na rin na nagsabi. May nagtanong sa'yo, Auntie Claire. Tinanong ka, asan na po yung mga big project ni BBM? Inaayos na po natin yung mga right of way. Kailan po magkakaroon ng groundbreaking sa right of way? Hanggang groundbreaking lang kayo. Mga ungasis. Groundbreaking lang ang kaya nyo. Tapos tatanong mo, paano aangat ang Pilipinas? Panay sira ang ginagawa nyo sa mga Duterte, aangat ang Pilipinas. Yung pinanghuli nyo kay Duterte, pinanghuli nyo kay Kibuloy, ipang-hunting nyo sa mga kidnapper. Huwag nilang simulan ng gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng pananalita. Si Hanilet pa nagpasimula ng gulo. Huwag daw pasimulan ni Hanilet ang gulo sa pagbibigay ng ganitong klaseng pananalita. Antindi mo talaga, Auntie Claire eh. No? Pinakulong nyo yung presidente namin tapos nagsalita si Hanilet, simula na ng gulo yan. Sinabi ni Hanilet, congratulations. Naku, nanggugulo ka, Hanilet. Bakit pogi ako sa TikTok? Auntie Claire, nakita mo na tong ako mismo, nakikita ko sa TikTok, pogi ako eh. Ang tawag dito ay, ang tawag dito? Yung kumikinis ka. Ang tawag dito? Bulahan to, di ba? Filter. Kaya nagtataka ko, dalawa mukha mo, Auntie Claire eh. Pag sa cellphone mo, putya, mukhang bata, makinis. Pero sa Malacanang, mukha kang Ilog Pasig. Ang kinis na mukha ko sa TikTok. Yan palang tinatawag na filter. Kaya pala marami nagti-TikTok dahil pumupogi at gumaganda sila. Ulitin lang natin yung sinabi ni Auntie Claire. Hindi natin malaman kung bakit gano'n na naging attitude ni Hanilet. May attitude pa si Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya? Hindi po siya natutuwa. Nakakulong po asawa niya. Paano siya matutuwa? Hindi ba dapat bilang Pilipino nagkakaisa tayo upang bansa natin umangat? Puta, kayo nga ng gulo eh. Huwag niyong simulan ng gulo. Ayun. Yun ang malupit. Huwag daw simulan ni Hanilet ang gulo. Hanilet, ikaw pala pasimuno ng gulo eh.
Kakaiba talaga. Eto po sinisimulan na po nila.